Paano kung ang Mayon Volcano ay ginawa ng Vesuvius sa Pompeii? Habang pinapanood mo ito, ang Mayon Volcano ay sumisigaw, hindi sa salita, kundi sa apoy. Simula noong January 2026, walang tigil ang pagdaloy ng lava mula sa bibig nito. Umuusok ang sulfur dioxide na umabot sa pinakamataas na naitalang level sa loob ng 15 years. At araw-araw ay may mga pyroclastic density current na bumababa sa gilid ng bundok. Pero isipin mo ito, lahat ng nangyayari ngayon sa Mayon ay mga maliliit na pagsabog lang. Mga effusive eruption, ibig sabihin, dahan-dahang dumadaloy ang lava. Pero ang Mayon ay may kakayahang gumawa ng isang bagay na mas marahas, isang Plinian eruption, ang pinakamabagsik na uri ng pagsabog ng bulkan. Ang parehong uri ng pagsabog na pumuksa sa buong syudad ng Pompeii noong year 79. Ang tanong ay, hindi kung kaya ba ng Mayon, kasi ginawa na niya ito noon. Ang tanong ay, paano kung gawin niya ito ulit? Para maintindihan mo kung bakit nakakatakot ang tanong na ito, kailangan mo munang makilala ang Mayon. Ang Mayon Volcano ay ang pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. 52 eruptions sa loob ng 400 years simula noong 1616. Ibig sabihin, sa average, sumisigaw ang Mayon tuwing 7 to 8 years. At hindi lang ito basta-bastang bulkan. Ito ang tinatawag na mga volcanologists na perfect cone, ang pinakamagandang hugis ng bulkan sa buong mundo na may tarik na 35 to 40 degrees sa itaas na bahagi. Pero ang kagandahan ng Mayon ay panakip lamang sa panganib nito. Sa paligid ng bundok, 8 cities and municipalities ang nakadikit. Legazpi, Daraga, Kamalig, Guinobatan, Ligao, Tabaco, Malilipot at Santo Domingo. At hundreds of thousands na katao ang nakatira sa loob ng abot ng pyroclastic flow nito. Ngayon, karamihan sa mga pagsabog ng Mayon ay tinatawag na strombolian o effusive. Dumadaloy ang lava ng dahan-dahan, umuusok at may mga pyroclastic density current na bumababa sa mga galis. Ganito ang nangyayari ngayon sa kasalukuyang 2026 eruption. Pero ang pinakamarahas na pagsabog ng Mayon sa kasaysayan ay ibang-iba. Ito ay Plinian eruption, ang parehong uri ng explosion na pumuksa sa Pompeii at Herculaneum noong taong 79 AD. Sa isang Plinian eruption, ang bulkan ay sumisigaw ng napakalakas na ang haligi ng ashes at bato ay umabot ng 20 to 30 kilometers sa himpapawid. At kapag bumagsak ang haliging iyon, ang resulta ay isang alon ng apoy at kamatayan na tinatawag na pyroclastic flow. May kwento akong ikukwento sa'yo at nagsisimula ito sa Italy, mahigit 2,000 years na ang nakakaraan. August 24, taong 79 AD, bandang 1 o'clock ng hapon, ordinaryong araw sa Pompeii, isang maunlad na siyudad ng Roman Empire na may 20,000 na naninirahan na nakaupo sa may baybayin 5 miles lang mula sa bulkang Mount Vesuvius. Walang nakakaalam na may panganib. Para sa mga Romano, ang Vesuvius ay isang bundok lang na may magandang daniman ng ubas sa gilid nito. Hindi nila alam na bulkan ito. Wala pa silang salita para sa volcano. Tapos, biglang sumabog ang Vesuvius. Sa unang segundo, isang napakalaking haligi ng ashes, bato at gas ang tumarak sa himpapawid na umabot ng 20 miles pataas, halos 30 kilometers. Sa loob ng isang oras, nagsimulang bumuhos ang pamis sa Pompeii, maliliit na bato mula sa langit na tumatama sa mga bubong, sa mga daan, at sa mga tao. 18 hours itong nagbuhos ng walang tigil hanggang sa umabot ng halos 3 meters ang kapal ng pamis sa buong siyudad. Marami ang tumakas sa unang mga oras, pero marami rin ang nagpaiwan, nagtago sa loob ng kanilang mga bahay, nagtakip ng unan sa ulo para protektahan ang sarili mula sa bumubuhos na bato. Akala nila, hihinto rin ito. Hindi huminto. Kinaumagahan, bandang 7:30 ng umaga ng August 25, bumagsak ang haligi ng ashes at ang unang pyroclastic surge ay dumating sa Pompeii,
Isang alon ng nagliliyab na gas at ashes na tumakbo ng mahigit 200 miles per hour sa temperatura na mahigit 300 degrees Celsius. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng naiwan. Hindi dahil sa sunog, hindi dahil sa ashes, kundi dahil sa thermal shock. Ang init ay napakalakas at sumabog ang mga bungo ng mga biktima habang kumukulo ang tubig sa loob ng kanilang utak. 2,000 na katao ang namatay sa Pompeii at ang buong siyudad ay nabaon sa ilalim ng 6 meters ng ashes at pumice. Nakalimutan ito ng mundo sa loob ng mahigit 1,600 years hanggang sa mahukay ito muli noong 1748. Ang pinakamakakakilabot na bahagi, nang hinukay muli ang Pompeii, natagpuan ng mga archaeologist ang mga puwang sa ashes na hugis tao. Ang mga katawan ay nabubulok na, pero ang ashes sa paligid ay naging matigas na molde. Nagbuhos sila ng plaster sa mga puwang na iyon at lumitaw ang mga huling sandali ng mga biktima. May yumayakap sa anak, may nagtatakip ng mukha, may tumatakbo na hindi na nakarating. Ngayon isipin mo, ang kwento ng Pompeii ay nangyari na rin dito sa Pilipinas. February 1, 1814. Sumabog ang Mayon Volcano sa pinakamarahas na pagsabog na naitala sa kasaysayan nito. Isang Clinian eruption, katulad ng ginawa ng Vesuvius sa Pompeii. Sa loob ng 6 hours, nagbuhos ang ashes, bato, at pyroclastic flow mula sa Mayon na tumakbo pababa sa gilid ng bundok at umabot sa mga bayan sa paligid. Ang bayan ng Cagsawa, 10 kilometers mula sa bunganga ng Mayon, ay nasa landas ng pagkawasak. Daan-daang tao ang tumakbo papasok sa Cagsawa Church, isang malaking simbahang bato na itinayo ng mga Franciscan noong 1724, na umaasang ang makakapal na pader nito ay magpoprotekta sa kanila mula sa galit ng bulkan. Pero ang pyroclastic flow, isang pinaghalong nagliliyab na gas, ashes at mga piraso ng bato na tumakbo ng hundreds of kilometers per hour, ay hindi ito napigilan ng pader ng simbahan. Namatay silang lahat sa loob. 1,200 na katao ang namatay sa pagsabog na iyon at ang buong bayan ng Cagsawa ay nalibing. Ang taning natira, ang kampanilya ng simbahan, ang bell tower, na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa Daraga Albay na naging isa sa pinakakilalang tourist attraction sa Pilipinas. At narito ang nakakatakot na detalye. Kapag bumibisita ka sa Cagsawa Ruins ngayon at tumitingin sa bell tower, ang tinatapakan mo ay ang upper portion ng simbahan. Ang original na sahig, ang mga pader, ang mga upuan kung saan nakaupo ang mga nagsimba, nasa ilalim lahat ng ilang metro ng volcanic debris sa ilalim ng paa mo. Ang Cagsawa ay ang Pompeii ng Pilipinas at ang Mayon, ang Vesuvius natin. Pero hindi lang noong 1814 nagpakita ng galit ang Mayon. Noong 1993, 79 na katao ang namatay nang tamaan ng pyroclastic flow ang mga magsasaka na bumalik sa kanilang lupain sa panahon ng pagsabog. At noong November 2006, matapos ang isang eruption ng Mayon, dumating ang Super Typhoon Reming at ang lahar, ang pinaghalong ulan at volcanic debris, ay bumaba mula sa gilid ng Mayon na tarang isang malaking alon ng putik. 1,266 na tao ang namatay sa Bicol sa kombinasyon ng bagyo at lahar. Ito ang natatanging panganib ng Mayon na wala sa Vesuvius. Ang Pilipinas ay nasa typhoon belt. Ibig sabihin, kahit matapos ang pagsabog, ang peligro ay hindi pa tapos dahil ang ulan ay gagawing nakamamatay ang lahat ng ashes at debris na naiwan sa gilid ng bundok. Ngayon, isipin natin ang worst-case scenario. Ang kasalukuyang eruption ng Mayon noong 2026 ay effusive, dahan-dahan ng lava, alert level 3. Pero paano kung biglong mag-escalate ito sa isang Plinian eruption katulad ng 1814?
Ayon sa hazard map ng PHIVOLCS, ang pyroclastic flow mula sa isang malakas na pagsabog ng mayon ay maaaring umabot ng 8 kilometers mula sa bunganga. At sa loob ng 8 kilometers na iyon ay may mga bayan, mga paaralan, mga ospital at hundreds of thousands na tao. Ang Legazpi City alone ay may populasyon na mahigit 260,000 at ang sentro ng lungsod ay 12 kilometers lang mula sa mayon. Kung ang pyroclastic flow ay umabot sa distansya na katulad ng 1814, ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan at Daraga ang unang matatamaan. At kung sasabayan pa ng typhoon ang pagsabog, katulad ng nangyari noong 2006, ang lahar ay bababa mula sa bundok na dadalhin ang lahat ng ashes at debris papunta sa mga low-lying area hanggang sa baybayin ng Albay Gulf. Ang magandang balita? Ang Albay ngayon ay isa sa pinaka-advanced na probinsya sa disaster preparedness sa buong Pilipinas. Simula sa karanasan nila noong 2006, ang local government ng Albay sa pamumuno ni Governor Joey Salceda ay nagpatupad ng zero casualty policy. At sa lahat ng pangsabog ng mayon mula 2006, wala ni isang namatay dahil sa naagang evacuation. Noong 1984, mahigit 73,000 na katao ang na-evacuate bago sumabog ang mayon at zero ang casualty. Pero ang zero casualty policy ay nakasalalay sa isang bagay: oras. Kailangan ng panahon para mag-evacuate. At sa isang plingin eruption, ang pyroclastic flow ay dumarating sa loob ng ilang minuto lamang. Hindi oras, hindi araw, kundi minuto. Kaya buuin natin. Ang Mayon Volcano ay sumabog na ng 52 times sa loob ng 400 years. Ang pinakamarahas na pagsabog nito noong 1814 ay pumatay ng 1,200 na katao at lumikha ng Cagsawa Ruins, ang Pompeii ng Pilipinas. Noong 79 AD, ang katulad na pagsabog ng Vesuvius ay pumatay ng 2,000 na katao at nagbaon ng buong siyudad sa ilalim ng 6 meters ng ashes. Ang pagkakaiba? Ang Pompeii ay 5 miles mula sa Vesuvius. Ang Legazpi City ay 12 kilometers mula sa mayon. Ang Pompeii ay may 20,000 na naninirahan. Ang mga bayan sa paligid ng mayon ay may hundreds of thousands na tao. Ang magindong balita ay natuto na tayo. Ang Albay ay naging modelo ng disaster preparedness sa buong mundo. Pero ang kalikasan ay hindi nagpapaalam at ang tanong ay nananatili. Kung dumating ang pagsabog na katulad ng 1814, makakaalis ba ang lahat sa tamang oras? Ang pinakamagandang proteksyon ay hindi pader ng simbahan. Ito ay kaalaman. Alam mo ba ang evacuation route sa lugar ninyo? Alam mo ba kung ano ang gagawin kapag sumabog ang pinakamalapit na bulkan sa'yo? Kung hindi mo alam, ngayon na ang tamang panahon para alamin mo. Ang Pompeii ay kwento ng mga taong hindi handa. Ang Albay ngayon ay kwento ng mga taong natuto. At sana, hindi na natin kailangang ulitin ang pagkakamali. Ito si Ate Mika. At dito sa Pinoy What If, sinasagot natin ang mga tanong na sana hindi mo na kailangang sagutin sa totoong buhay. Mag-subscribe ka at i-on ang notification bell para hindi ka maiwanan. At sa susunod na episode, paano kung biglang nawala ang oxygen sa buong mundo ng 5 seconds? Ano ang mangyayari? Alamin natin. Kita tayo sa susunod.